Tayo po ay magsimula na po sa ating pag-aaral po sa umaga pong ito. Simula na po tayo sa ating Bible study. At doon po sa serye natin ng kahulugan ng pagiging alagad ng ating Panginoon. So, ito po ang ating serye ngayon tungkol sa pagiging alagad ng ating Panginoon. So sa umaga pong ito, pag-aaralan po natin na tayo po ay mga strangers and pilgrims. In other words, tayo po ay nakatira sa sanglibutan, pero hindi tayo taga sanglibutan. In other words, hindi tayo titira dito sa lupa magpakailanman. Ibig sabihin, tayo po ay pansamantala lamang na nananaan sa lupa. Dito po, sa Hebrews chapter 11, verse 13, tumutungkol po doon sa mga naging tapat sa lumang tipat, na ito'y lahat ng mga ito'y nanggaling sa isang lugar. Pinanggalingan ni Abraham. Pero hindi sila bumalik doon. At sila po'y namatay sa pananampalataya na hindi man nila nakamtan yung mga pangako na binigay sa kanila ng Diyos. Lalo mas yung pangako na yun ay maibibigay din sa mga lahi na magagaling sa kanila. At ituturing nila ang kailang mga sarili na hindi taga-lupa kanya. Para silang turista. Hindi sila taga-rito. Basahin natin sa Tagalog, dito sa Hebrews 11 verse 13, ito yung ating mababasa. Ang lahat ng mga ito ay namatay sa pananampalataya na hindi tinanggap ang mga pangako. In other words, yung pangako ng lupa, kay Abraham, hindi siya mismo ang tumanggap doon. Ngunit mula sa malayo, ang mga yon ay kailang natanaw at binati kanya. Kailang ipinahayag na sila ipawang mga dayuhan at manglalakbay sa ibabaw ng lupa. So hindi na tinuring ang kailang mga sarili na taga rito. Kundi sabi sa Tagalog, sila yung mga dayuhan at manglalakbay. Dito po sa English, there are strangers and pilgrims on the earth. So dito po sa larawan ng pagiging mga lalakbay at dayuhan, pinakikilala po sa atin ang pating pamumuhay kanya. The disciples walk of faith. Kung tayo po ay, halimbawa, tayo ay nangungupahala, hindi tayo gagawa ng paraan para ma-improve natin yung inuupahan natin kasi hindi man tayo taga-roon. Pero nagpatayo tayo sa sariling tahanan, doon natin ibubuhos ang ating kakaya para ma-improve natin yung tahanan sapagkat sa atin yun. Doon ka talaga nakatira. So dito sa ganitong larawan, hindi po tayo taga-lupa. Tayo po dayuhan at manglalakbay. So, dalawa salita. Dayuhan at manglalakbay. Sa English, strangers and pilgrims. Ano ibig sabihin ng mga salitang ito? Kung tayo po'y takot sa mga foreigners, ang tawag na yung xenophobia. Bakit sa salitang xeno na tumutukoy sa mga dayuhan ay galing sa salitang Grego na xenos. Literally, a foreigner. Dayuhan. May Amerikanos punta sa atin. Hindi siya Pilipinas, siya dayuhan nga natin. Out of his country, someone who is a foreign land. Diba, isang Amerikano, umalis sa Amerika, pumunta sa atin. Hindi natin siya tinuturing na Pilipino, siya isang dayuhan. Hindi siya taga rito. Pumunta lang sa dito. Ngayon yung pilgrims. Ito po yung galing sa Santa Grena para pedemos, a resident foreigner. Ito isang dayuhan na tumira sa isang bayan na hindi kanyang bayan. Siya'y naninirahan sa mga tao na hindi ang kababayan. May Amerikano rito na tumira sa atin, sinananahan na kasama natin, pero siya Pilipino. Wala rin siyang karapatan bilang isang mamamayan sa lugar na yun. Bawa, kung ikay turista, pumunta sa US, hindi ka mamamayan. Wala ka rin karapatan to bilang isang mamamayan. O hindi ka nagnanasan na manirahan ka doon sa permanently, kung ikay isang turista lamang o ikay malalakbay. So ikay naglalakbay lamang sa isang lugar, sa isang sandaling panahon.
Yun ang sinasabi ng mga salitang ito, eh. Strangers and pilgrims. Ang common denominator, hindi ka taga roon. At wala kang intensyon na tumira doon permanently. Kung ikaw ay isang maglalakbay o isang dayuhan sa isang lugar na hindi mo bayan. Yun ang kahulugan ng dalang salita. So, keyword to, kung ikaw'y dayuhan, maglalakbay, hindi ka mamamayan sa lugar na yun. Minsan, wala kang intensyon na tumira doon sa mahabang panahon kung ikaw'y isang strangers and pilgrims. Ngayon, si Abraham at si Sarah, applicable sa kanilang salitang iyon. Maalala po natin, si Abraham ay hindi taga Canaan. Siya galing sa lupain ng Ur, doon sa Ur of Chaldees, kanya. Later na naging Babylon, taga roon siya. At tinawag siya ng Diyos, pumunta ka sa lupain na ipakikita ko sa iyo, kanya. So, hindi siya mamamayan sa lupain na yun, na sinugo siya ng Diyos. Matagal siya tumira doon. Sila'y tumira doon sa loob, umigit kumulang, 60 taon. 60 years. May mga tao na pag tumira sila ng ganong kahabang panahon, kung siya tinuturing na sarili nila na mamaya sa lugar na yun. Marami mga tao dito, gano'n, mga Koreano na ipanganak dito, minsan nagiging Pilipino sila dahil natutunan nila yung pag-uugali ng mga Pilipino. Pupunta sila sa Korea, nagkakaroon sila ng culture shock dahil di sila Koreano. Sila yung Pilipino dahil ito sila rito. Pero si Abraham, makita natin, kahit sa panahon ng kamatayan ni Sarah, so, si Sarah po yung nanganak nung siya 90 years old, at si Abraham 100 years old. Yung panahon na namatay si Sarah, malaki na yung kailang mga anak. Tinuturing pa rin niya ang sarili niya na dayuhan at manlalakbay sa lugar na yun, kanya. Tingnan po natin. Wala siyang pag-aari. So, kinakailangan niyang ilibing si Sarah, so siya bumili ng lupa. Dito po sa Genesis chapter 23 verse 4, ako'y taga-ibang bayan at dayuhan sa gitna ninyo, kanya. So, siya yung tumira doon ng 6 years na panahon. Pero sabi niya, ako'y taga-ibang bayan at dayuhan sa gitna ninyo, kanya. Bigyan niyo ako ng pag-aaring libingan sa gitna ninyo upang mapaglibingan ng aking patay at mawala ito sa aking paningin. Actually, yun lang po purpose ng paglilibing. Para mawala na sa paningin natin yung namatay at hindi siya bumaho. Yan ang purpose no. So, bumili siya ng lupain para ilibing si Sarah. Malalaman natin yun ang kuweba ng Macpela kanya. Lahat ng mga asawa nila, pati sila, kung sila'y namatay, doon sila'y nilibing. Si Abraham ay nilibing doon sa lugar na yun. Si Isaac at si Rebecca, sila'y nilibing sa lugar na yun. At si Jacob at si Leah, sila'y nilibing sa lugar na yun. So ito'y binili ni Abraham. At sabi niya, ako'y taga-ibang bayan at dayuhan sa gitna ninyo kayo. So hindi niya tinuturing ang sarili niya na si mamamayan sa lugar na yun. Bagamat siya tinuro ng Panginoon, napupunta siya doon. Ngayon, after 400 years, ibinigay yung lupain na yun sa isang bayan na galing kay Abraham. So yun ang kailan naging lupain. Pero si Abraham ay hindi niya lupain nyo. So sabi niya, ako'y taga-ibang bayan, dayuhan sa gitna ninyo kanya. So tingnan natin, si Abraham at si Sarah, sila yung pilgrims at strangers sa lupain ng Canaan. Wala silang pag-aari ito. Dahil lipat-lipat sila ng lugar. At yung naging pag-aari nila yung kuweba na yun, na kung saan sila inilibing. So, sinasabi natin sa ating pag-aaral na tayo mga dayuhan at manlalakbay. So, paano tayo nagiging dayuhan at manlalakbay? Eh, samantalang isipin natin, tayo pinanganak sa Pilipinas. So, tayo mamayan dito, di tayo dayuhan at manlalakbay. Pero bakit kung Kristiyano na tayo, itinuturing natin ang ating mga sarili dayuhan at manglalakbay sa bayan natin. Kung ikay Pilipino, kung ikay taga-Amerika, sa Amerika. Ano ang dahilan pag naging ganun tayo, mga kapatid? Bakit hindi na natin iniisip na tayo mamamayan sa bansang ito? Parang pansamantala lang ang ating pagtira sa bayan natin.
Bakit? Number one, tayo mga lagad ay tinawag tayo mula sa sanglibutang ito, kanya. At naging mamayan tayo sa isang makalangit na kaharian. So in other words, nung tayo po naging Kristiyano, nailipat ang ating pagkamamayan dito sa lupa sa pagiging pagkamamayan sa langit, kanya. Dahil sa dalawang bagay, hindi na tayo taga rito. Bagamat nandito tayo sa mundong ito, pero hindi tayo taga-mundo, kanya. Tayo taga-langit. Tayo nilipat ang ating pagkamamayan sa langit. Dito po sa Pilipos, sa 3 kabanata, sa talatang 20, sapagkat ang ating pagkamamayan ay nasa langit, kanya. Pagka gano'n ang ating kaisipan, lahat ng mga bagay na mayroon tayo sa lupang ito, pasamantala lang. Inihahanda natin yung talagang tirahan natin sa langit. Di ba? Tulad na sinabi natin kanina, kung kayo nangungupahan lang, wala ka responsibilidad sa inuupahan mo. Hindi mo siya improve, balay mayari. Hindi ka taga-ron, hindi mo pag-aari yun. Pero kung tayo isang bahay, tayo pag-aari mo, ayusin mo siya mabuti. Kasi pag-aari mo yun. Kaya kung tayo pumamaya sa langit, hindi dapat natin ayusin. Hindi yung mga bagay sa lupa na doon tayo nakatira. Mula roon, hinihintay naman natin ang tagapagligtas, ang Panginoong Jesucristo. Hinihintay natin ang pagdating niya dahil dadalhin niya tayo sa ating bayan sa langit. So yun ang shift ng kaisipan natin pag tayo naging Kristiyano. Kung hindi tayo Kristiyano, nakatuon tayo sa lupa, siyempre. Ang ating lahat, ang ating mga plano ay sa lupa. Pero kung tayo naging Kristiyano, nag-iba ang ating nag-shift mula sa lupa, tayo naging mamayan sa langit, kanya. So, yun ang pinaghahandahan natin. Ang pagpunta natin doon sa langit, hindi dito. Dahil pag namatay tayo, wala natin ito eh. Saan tayo pupunta? Ihahanda tayo ng Panginoon sa Hades para pagdating ng Panginoon, dadali niya tayo sa langit. So, ibig sabihin, ang ating pagkamamayan ay hindi na sa lupa, kundi sa langit. Pero yun ang isipin natin, hindi tayo taga rito. Katulad ng ating Panginoon. Ako'y nasa lupa. Pero hindi ko taga lupa, kanya. Ako'y taga langit, kanya. So, ganoon din tayo mga Kristiyano. Tayo po nandito sa lupa, pero hindi tayo taga lupa. Kasi kung taga lupa tayo, mananatili tayo sa lupa. Pero hindi tayo taga lupa dahil pupunta tayo sa langit pagdating ng panahon. Ngayon, ang ating Panginoon, alagad tayo ng Panginoon, may tinakwil lang sa libutan. Sabihin, ang Panginoon, hindi tinanggap ng sanglibutan. Dito po sa John chapter 1, pumunta siya sa sarili kanya. Pero siya tinakwil ng sarili kanya. Hindi siya tinanggap ng bansang Israel. Later on, siya tinakwil at pinatay. Yun po makikita natin sa kalagayan po ng ating Panginoon. Dito po sa John chapter 15. Ano ang nangyari sa ating Panginoon? Sinasa lupa. Siya tinakwil. Hindi siya tinanggap. Na mismong bayan niya, tinakwil siya. Isahin po natin. Kung kayo kinapopotan ng sanglibutan, ay alamin ninyo na ako muna kinapotan nito bago kayo Kung para mapanatili natin ang kapayapaan natin sa mga sanglibutan, tayo kumikibo. Pero the moment na ipinangalan natin ng Ebanghelyo sa mga tao, mag-iiba. Hindi, tatakwin din nila yung Ebanghelyo. Later, pati tayo tatakwin nila. Kung kayo taga sanglibutan, iibigin kayo ng sanglibutan na parang sa kanya, siyempre. Ngunit dahil kayo hindi taga sanglibutan, kung di kayo pinili ko mula sa sanglibutan, kaya napupuot sa inyo ang sanglibutan. So, ibig sabihin, hindi rin tayo taga sanglibutan. Sabi ng Panginoon, kung kayo taga sanglibutan, kung taga dito tayo, iibigay kayo ng sanglibutan na parang sa kanya. Siyempre, nandito tayo. At tinutuloy natin ang ating sarili na taga sanglibutan. Pero sabi ng Panginoon, ngunit dahil kayo hindi taga sanglibutan, ito isang parang irony. Dahil nandito sa sanglibutan, pero hindi tayo taga sanglibutan. Parang si Abraham at si Sarah, nandun sila sa Canaan, pero hindi sila taga Canaan.
Sila'y dayo at mga lalakbay doon. Ganyan na sinasabi sa atin ng Panginoon. Alalahanin niyo ang salitang sinabi ko sa inyo, ang alipin ay hindi higit na dakila kaysa kanyang Panginoon. Isang totoo yun. Kung ako'y kanilang inusig, kayo man ay kailang umusigin din. Kung tinupad nila ang aking salita, ang inyuman ay tuto pa rin din nila. Subalit ang lahat ng mga bagay na ito ay gagawin nila sa inyo dahil sa aking pangalan, sapagkat hindi nila nakikilala nagsugo sa akin. Hindi nila kinikilala nga man nagsugo sa ating Panginoon. So, sinasabi rito ng Panginoon, kayo taga sanglibutan, kayo nasa sanglibutan, pero hindi kayo taga sanglibutan. Kaya kayo naiiba kaysa sanglibutan, kaya nakikinapoputa kayo ng taga sanglibutan. Hindi sinasabi ng Panginoon. At hindi katakata kayo dahil ako muna kanya, kayo lang kinapuota. So, hindi nila tinanggap ang Panginoon. Number one, iba kayo lang kaisipan sa isang tagapagligtas. Ang inisip ng tagapagligtas ay kasing makapangyarihan ni David at ni Solomon. Dumating ang Panginoon, baliktad lahat. Hindi siya hari sa ganong klaseng kahulugan. Hindi rin siya mayaman, hindi siya makapangyarihan. Siya anak ng isang karpintero lamang. So, kaya tayo ay manlalakbay at dayuhan dahil hindi tayo taga-sanglibutan. Dahil taga-langit, tulad ng binasa natin kanina, at itinakwil nila ng ating Panginoon. Tayo po sumusunod sa Panginoon na itinakwil ng sanglibutan. Sa 1 John 5:19, alam natin na tayo sa Diyos at ang buong sanglibutan ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng masama. Kaya mayroong pagkakaiba. Tayo sumusunod sa kalooban ng Diyos. Sila'y sumusunod sa kapangyarihan ng Satanas. So, magkaiba ang paraan ng ating pag-iisip, magkaiba ng paraan ng ating pamumuhay. Siyempre, iba sinusunod mo eh. Pag sinusunod mong Diyos, siyempre, iba yun. Kaysa kung sinusunod ba yung Diablo. Ito rin po sa 1 John chapter 3 verse 1. Masdaling niya kung anong uri ng pag-ibig ang pinagkalob sa atin ng Ama upang tayo matawag na mga anak ng Diyos. At tayo gayon nga. Dahil dito hindi tayo nakikilala sa kalibutan sapagkat siya hindi nakikilala nito kanya. Hindi tayo naunawaan ng sanglibutan. In other words, case in point, nung inuusig na mga Hudyo ang mga Kristiyano, sila'y pinapatay, hindi nila naintindihan nyo. Bakit sila handang mamatay para sa isang tao kanya? Nung inusig din ng mga Romano, ang mga Kristiyano panahon, hindi nila maintindihan bakit sila'y willing mamatay para sa isang tao kanya. Hindi nila naintindihan nyo. Dahil yun ang kalooban ng Diyos sa inyo. At hindi naunawaan ng sanglibutan yung bagay na yun. Kaya di tayo naunawaan kayo ng sanglibutan. May di tayo naunawaan, ba't di kayo umiinom ng alak, ba't di kayo naninigarilyo, ba't hindi kayo binagawa, hindi lang naunawaan nyo. Dahil sumusunod tayo sa Diyos. Kaya nga, itinatakwil tayo ng Diyos ng sanglibutan, dahil tinatakwil din natin ang paraan ng sanglibutan. Isipin lang po natin, merong common denominator ng Diyos at ang sanglibutan. Hindi natin sinasabi lahat ng mga bagay sa sanglibutan ay masama. Hindi naman. Merong mga bagay na ginagawa, okay lang yun. Pero sa labas ng common denominator, hindi tayo susunod. May mga bagay na iba ang ginagawa ng sanglibutan sa ating ginagawa at pinaniniwalaan. Dito sa Romans chapter 12, yung mga labas ng common denominator ng sanglibutan at ng Diyos, hindi natin tinatanggap yun. Okay, sa Romans chapter 12. Huwag ninyong tulan ng sanglibutan ito. Anong ibig sabihin ni Pablo? Yung mga bagay na masama ng sanglibutan ito. Yun ang ibig niya sabihin. Kundi magbago kayo sa pamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan niyo kung alin ang mabuti, kasiyasiya at lubos na kalooban ng Diyos sa inyo. So, mag-iba kayo ng pag-iisip. Hindi tayo sumusunod sa patakaran at mga bagay na tinatanggap ng sanglibutan. Meron tayong oposisyon doon, hindi natin tinatanggap yun. So, pag nakita tayo, nakita sila, meron pagkakaiba, ibig sabihin. So, kaya hindi tayo tatanggapin ng sanglibutan. Dahil tayo na iba. Tayo pareho sanglibutan. May mga bagay, hindi tayo pareho. Kaya nga, tayo parang
dayuhan at maglalakbay kasi hindi tayo pareho ng mga tao nakatira dito, di ba? Iba kailang iniisip, iba pinaniniwalaan nila, iba kailang ginagawa. Hindi natin naunawahan, hindi rin tayo naunawa. Hindi natin naunawahan ba't ginagawa yung mga bagay, di kalooban ng Diyos. Hindi rin naunawaan ba't ginagawa natin ang kalooban ng Diyos. Kaya mayroong discrepancy doon, hindi tayo pareho. Kaya hindi tayo gusto ng sanglibutan. Magiging magiging naiba, unique. Hindi tayo katulad ng sanglibutan. Makikita natin. At tayo pong mga Kristiyano, hindi na tayo nag-iisip katulad ng mga tao sa sanglibutan. Dito po sa 1 Corinthians chapter 15, in general, sinasabi rito ni Pablo, ang pangkalahatang kaisipan ng mga taga-sanglibutan. Ano yung kailang general belief? Ano kailang general na pinaniniwalaan ng mga taga-sanglibutan? Yung mga taga-sanglibutan na kailang pinaniniwalaan, ika tayo mabuhay, tayo magpakasaya, sapagkat bukas tayo mamamatay. In the 1 Corinthians chapter 15, verse 32, kung bilang tao lamang ay lumaban ako sa mga mailap na hayop sa Efeso, ano ang aking mapapakinabangan? Kung ang mga patay hindi muling binubuhay, tayo'y kumain at uminom, sapagkat bukas tayo mamamatay. Yan ang kaisipan ng sanglibutan. Hindi ang ating kaisipan. Hindi tayo magpakasaya, uminom, mamatay tayo bukas. O totoo, mamamatay tayo, pero pinag-ahandaan natin ang ating kamatayan. Yung binasa natin kanina, huwag ninyong tularan ang sanglibutan ito. Kailangan natin unawain siya ito ang sanglibutan. Kasi maraming pagkagamit ang salitang ito. Kubisa ng sanglibutan ay tumutukoy sa physical ng sanglibutan. Kung saan tayo nakatira. Kubisa ng sanglibutan ay tumutukoy sa mga tao. Kung sabihin ng Panginoon, gawin na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan. Ang ibig niya sabihin, yung mga tao. Pero sabi sa 1 John chapter 2, huwag kayong magsiyang sanglibutan ito, kanya. Ang masawagpitan ng laman, masawagpitan ng mata at kapal ng buhay, ibig sabihin, ang masamang bagay sa sanglibutan ito. Yun ang ibig sabihin ng Pablo rito. Huwag nating tularan masasamang bagay sa sanglibutan ito. Kundi magbago kayo sa pamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip. So, ibig sabihin, hindi na natin tinuturing na maganda yung mga bagay na masama sa sanglibutan ito, kanya. Upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti, kasiyasiya at tubos na kalooban ng Diyos. Kailan natin mapapatunayan nyo na ang kalooban ng Diyos ay mabuti, kasiyasiya, pag tayo namatay? Malalaman natin na tayo mamamatay na may pag-asa, sila hindi. So makikita natin tama ang Diyos at mali sila, di ba? Kung sinasabi natin tularan, hindi na ganyan ang ating kaisipan. Isang libutan ito. Di ba, pag namatay yung isang tao, wala na siya pag-asa, ganoon na lang siya. Maghihintay lang siya ng kakilakilabot na paghihintay ng paghuhukom, sabi sa Hebreo. Dahil pag tayo namatay, hindi tayo gano'n. Na hindi yun ang ating kaisipan. Sa isang Kristiyanong kamatayan, hindi isang bagay na ginatatakutan natin. Isang bagay na sa isang banda, kung darating sa atin yun, na inaasahan mong darating. At tatagal may kagalakan at katiyakan dahil yun ay parang para makarating ka sa Panginoon, di ba? Kailangan mo na tayo mamatay. Hindi gano'n kasi kung nasa libutan. Natatakot sila. Kung iba ang ating kaisipan, sa kaisipan ng sa kalibutan, pag tayo naging mga Kristiyano. Kaya lang isang katanungan, napatunayan natin tayo mga gayuhan, mga lalakbay sa mundong ito, kung tayo Kristiyano. So, paano tayo mamumuhay ng ano? Dati tayo ba hindi natin dito sa bahay? Kung dito na tayo magtrabaho? Hindi. Kailanman hindi tayo pinahinto ng Panginoon na gawin natin ng mga ordinaryong bagay na ginagawa ng tao. Nagtatrabaho, nagpapahinga, naninira sa isang tahanan, nagkakaroon ng pamilya. Huwag masama ito. Pero paano natin maipapakita sa gitna ng ganung klaseng kalagayan na hindi tayo taga rito ngayon? Tayo po yung mga alagad. Tandaan po natin. Alagad tayo ng ating Panginoon at tayo lumalakad sa pananampalataya. Hindi tayo lumalakad sa nakikita natin sa kalibutan.
Hindi tayo naiinganyo sa mga bagay na nakikita mo. Dahil alam po natin, pansamantala ng lahat ang mga bagay na nakikita natin. May isang maliit na aklat na nabasa ko nung high school, The Little Prince. Ang sabi ng Little Prince, what is essential is invisible to the eyes. Ang mga bagay na mahalaga, hindi mo makikita kanya. So yung mga bagay na nakikita natin, hindi mahalaga. Hindi na mahalaga, nakikita mo eh. Ang ating katawan, nakikita mo, hindi ito mahalaga. Dahil pag namatay ka, iwanan mo yung katawan mo. So yung mahalaga, yung nasa loob ng katawan. So dito sa 2 Corinthians 5:7, sapagkat kami lumalakad sa pamagitan ng pananampalataya, paliwanag po natin yan, ibig sabihin, kami lumalakad sa sinasabi ng Panginoon, ibig sabihin. Sa Romans 10:17, sabi ni Pablo, ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig at sa pakikinig ng salita ni Kristo, salita ng Diyos. Depende sa salin po natin. Hindi kami lumalakad kami lumalakad sa pananampalataya, hindi sa mga pamamagitan ng paningin. Kahit lang makita natin, kung ito'y taliwas sa sinasabi ng Panginoon, hindi natin gagawin yun. Kaya nga po yung mga Roman Catholics, ang dami nilang miracles, nagpapakita ng Virgen Maria kanila mula sa mahabang panahon. Nakikita nila yun eh. Pero hindi natin dapat paniwalaan yun kasi sa taliwas yun sa sinasabi ng Panginoon. Yung sinasabi ng kailang mga pangitain Diyos, allegedly. Kasi mga tayo magsisi, hindi na natin kailangan makita yun para paniwalaan mo kailangan magsisi dahil nababasa natin sa salita ng Diyos. Hindi mo na kailangan makita yun, di ba? Hindi mo na rin kailangan maranasan ng kasamaan dahil sinasabi ng Biblia kung ano yung masama. Di ba mga kapatid? So, tayo lumalakad sa pananampalataya. Lumalakad tayo sa sinasabi ng Biblia. Kaya mahalaga, malaki natin inuulit. Kamusahin natin ito. Kasi ito ay magiging batayan ng ating pamumuhay. Hindi yung ating sariling kaisipan. Kumisyon ng ating kaisipan, mali. Sa maraming pagkakataon. Dito po sa Kamikahan, ito yung isang klasikong talata sa ganitong klaseng pag-aaral. Sa Kamikahan, 14 na kabanata, sa 12 talata. Actually, may inulit pa ito sa 16 na kabanata. Ibig sabihin, ito yung isang bagay na mahalaga. Inulit eh. Dito sa verse 12, dito po sa bagong salin, mayroong daan na tila matuwid sa isang tao, ngunit ang daan tungo sa kamatayan, ang tulong nito. Minsan, inisip natin, ito yung bagay na maganda, pero bandang uli ay masama. Hindi ka nagtagumpay, kinabiguay. Yun ang ating kaisipan. Dahil nakikita lang natin, yung ngayon, yung kahapon, minsan nakalimutan mo rin yun eh. Yung ngayon lang, talagang nasa sayo. Yung bukas, hindi. Kaya di tayo kailangan lumakad sa ganun. Kailangan tayo lumakad sa sinasabi ng ating Panginoon. So, isang maglalakbay at mamaya, tayo lumalakad sa sinasabi ng Panginoon. Hindi sa sinasabi ng sino man, o sino mang tao, gano'ng kagaling, kundi sa sinasabi ng ating Panginoon. In other words, tayo po'y nabubuhay sa physical na mundo. Nandito tayo eh. But we operate by spiritual realities. Kung ano standards and promises. Kung ano sinasabi ng Panginoon. Kung ano yung katotohanan sa pananampalataya. Ang ating batayan ay sa Panginoon at ang mga pangako ng Diyos. Doon tayo lumalakad. Meron pangako na tayo magkakabuhay na wala hanggan. So, tinutuon natin ang ating pamumuhay. Paano makarating tayo doon? Yun yung nakikita natin. Tayo bilang mamayan, tayo mga dayon, tagpaglalang. Yun ang lumalakad tayo sa pamagitan ng ating pananampalataya. Yun sa Hebrews 11:6. Kung walang pananampalataya, ay hindi maaaring kalugdan ng Diyos. Unawain po natin ang liyo. Ano bang ibig sabihin na walang pananampalataya? Kung hindi tayo naniniwala na sinasabi ng Panginoon, yun ang ibig sabihin. Kung hindi tayo lumalakad sa sinasabi ng Panginoon, yun ang ibig sabihin nun. Hindi tayo kalulugdan ng Diyos. Sapagkat ang sino mang lumalapit sa Kanya, ay dapat sumampalatayang may Diyos. Kung sumasampalataya tayo may Diyos, kailangan natin kilalanin ang Diyos na yun ay may kalooban na kailangan din nating paniwalaan. At siya tagapagbigay ng timpala
sa mga masigasig na umahanap sa Kanya. Ito po yung quality ng ating pananampalataya. Tayo masigasig na umahanap sa Kanya. Hindi lang tayo mahanap eh. Pag may nawawala, may naghahanap lang, pero parang wala lang. Wala siyang kwentang makita niya, hindi. Pero yung masigasig na naghahanap, talagang hahanapin niya kahit saan. Dahil gusto niya makita yung hinahanap niya. Gayon ang sinasabi sa atin ng Diyos. Hindi yan pa-chill lang ang ating pananampalataya. Tayo masigasig, ibig sabihin, na sumusunod sa kalooban ng ating Diyos at ng ating Panginoon. Si Abraham at Sarah, o Abraham at Sarai, bago sila pinalitan ng pangalan, sila lumakad sa pamagitan ng sinasabi ng Diyos. Literally. At sila'y namuhay bilang mga dayuhan sa isang lupain na hindi sa kanila. In other words, sa modernong pananalita, sila yung mga turista lang. Hindi sila mga permanent resident sa isang lugar, katulad natin. Dito tayo pinanganak, dito rin tayo mamamatay. Unless otherwise, kayo pupunta sa ibang lugar, at doon ka na maninira. Basahin po natin itong mga talata. Ang lahat ng mga ito namatay sa pananampalataya. So, sila namatay, nandun ang kailang kaisipan. Na itong pinangako ng Diyos, ay gagawin niya kanya. Doon namatay sila sa ganung klaseng kaisipan. Na hindi tinanggap ang mga pangako. Si Abraham, hindi tinanggap yung lupain. Hindi rin siya naging makapakirang bansa. Kundi yung isang bayan na nanggaling sa kanya ang tumanggap ng lupain at naging makapakirang bansa. Hindi siya mismo. Ngunit mula sa malayo, mga ngayon ay kailang natanaw at binati. Pero nila, yun ay darating. Bagamat hindi dumating sa kanila personally, pero nila yun ay darating. Kaya nilang ipinahayag na sila'y pawang mga dayuhan at manlalakbay sa ibabaw ng lupa. Hindi sila permanenteng maninirahan sa lupa. Yung mga saksi ni Jehovah, hindi sila gano'n. Sa kanila, yung 144,000 ay pupunta sa langit. Yung karamihan, maninirahan sa lupa magpakilanwan. Hindi si Abraham at si Sarah. At yung mga ibang tao binanggit sa Hebrews chapter 11. Sapagkat ang mga nagsasabi ng gayong mga bagay ay nagpapakilalang sila ay naghahanap ng sariling bayan. Kung hindi sila dayuhan ng maglalakbay lamang sa lupain ng Kanaan, hindi ng bayan nila. Kung kailan naalala, kailang pinanggalingan, nagkaroon sana sila ng pagkakataong makabalik. Ngunit sila ay nagnanais ng isang higit na mabuting lupain. So, nung tawagin ni Abraham, ng Diyos si Abraham, mula sa lupain ng Ur, tapos muli sa lupain ng Haran, at siya pumunta sa lupain ng Kanaan, iba na yung kaisipan ni Abraham. Sabi ni Abraham sa kanyang kaisipan, hindi na ako taga-Ur, ganyan. Hindi na ako taga-Ro. Taga saan ako, ganyan. Doon siya sinasabi niya. Ngunit sila ay nagnanais ng isang higit na mabuting lupain. Sa makatwid ay ang makalangit. Yan ang kanilang bayan. Iniwan nila ang Ur, iniwan nila Haran, at sila'y pansamantalang nanirahan sa Kanaan, iniwan din nila yun. Ang kailang kaisipan, hindi kami taga-roon, ganyan. Kami taga-langit. Kaya ang Diyos ay hindi na iyang tawaging Diyos nila, sapagkat kanyang ipinaganda sila ng isang lungsod. Sa pamamagitan ng pananampalataya, ng subungin si Abraham, ay kanyang inihandog si Isaac. Bakit siya sumunod? Napakahirap na utos ito. Kaya papatay niya kanya. Dahil doon sa ganun kaisipan. Hindi kami taga rito, kami taga langit, ganyan. Kung ito yung pinag-utos ng Diyos, gagawin ko kasi gusto ko makarating doon. Yan ang sabi ni Abraham. Siya na tumanggap ng mga pangako ay handang magandog ng kanyang bugtong na anak. Katungkol sa kanyang sinabi, kaysa kay tatawagin niyang ibinhi. Parang baligtad eh. Papatay niya si Isaac na pinangakuhan na panggagalingan ng ating Panginoon. Pero bakit niya ginawa yun? Dahil siya naganais ng isang higit na mabuting lupain niya. Hindi akong taga rito kanya. Kung susunod sa Diyos, sa lahat ng kanyang pinag-uutos, dahil gusto kong makarating sa tunay ng tahanan niya. Yun ang kaisipan nila. Ito mga tao na doon sa Hebrews chapter 11, kaya sila sinulat.
Parang tayo rin ay gano'n kasi tayo rin ay mamayan at mangalalakbay lang sa lupain na ito. Hindi tayo taga rito. Ngayon, pagkita natin sa iba-ibang paraan, paano yung pinakita ni Abraham at ni Sarah, yung pananampalataya nyo? Yan isa-isayin po natin, mga kapatid. Sila po yung nagtitiwala sa mga pangako ng Diyos. Sa isang paraan, sa mga tao pinagkakatiwalaan natin, nagtitiwala tayo sa pinapangako nila, di ba? Pero, kuminsan, di man nila natutupad. Dahil sila ay tao lang. May mga bagay na wala sa kailang kapangyarihan. At sila ay namamatay. Pero ang Diyos, hindi siya namamatay. Kaya kung nangako ang Diyos, dahil hindi siya namamatay, ito'y kanyang tutuparin, di ba? Kaya sila ay nanititiwala sa mga pangako ng Diyos. Sabi nga natin, ulit-ulit, hindi nila tinanggap yung mga pangako, pero nakita nila sa mga layo at nakakatiyak na ito'y mangyayari at tinanggap nila. Bagamat hindi namin tatanggapin personally ang mga pangako ito, alam namin ito'y tutuparin ng Diyos. Tinupad ng Diyos sa lahi ng nagaling kay Abraham at tinupad ng Diyos sa ating Panginoon na nagaling kay Abraham ay salamat. Dito po sa Roma 4:20. Gayman, hindi sila galinlangan sa pangako ng Diyos. So yun ang wala kay Abraham. Wala siyang pag-aalinlangan. Siya pa magitan ng di paniniwala. Hindi pinalakas siya ng pananampalataya habang ninulalahati niya ang Diyos. At lubos na naniniwala na kayang gawin ng Diyos ang kanyang ipinangako. Yun ang nakatuon sa kaisipan ni Abraham. Magagawa ng Diyos ang lahat ng mga bagay na kanyang ipinangako. Kaya si Abraham ay hindi nag-aalinlangan kanya o isusunod. Kasi gagawin ng Diyos ang lahat ng kanyang ipinangako. Kaya si Abraham ay may pinangako ng Diyos. Tayo rin gano'n. Meron ipinangako sa atin ng Diyos. Kung saan niniwala tayo na kayang gawin ng Diyos ang kanyang ipinangako, katulad din natin dapat si Abraham. Wala tayo pag-aalinlangan na gagawin ng Diyos yun, kaya tayo kinakailangan sumampalataya. Dahil gagawin ng Diyos ang mga bagay na kanyang pinangako. Nagtiwala si Abraham at Sarah sa pangako niyo. Kuminsan, dahil sa kailang pagtitiwala sa pangako ng Diyos, gumagawa sila ng paraan para matupad nila yung yung mga bagay ng pangako ng Diyos. Minsan, sabi niya ni Sarah, hindi ka kaya kakaroon ng anak, kaya niya bigay ko siya yung alipin ko. Sa pamagitan, magkakaroon ka ng anak. Pero hindi ng pangako ng Diyos. Nagkaroon sila ng anak sa isang paraan na hindi natural. Sa isang himala, di ba? So sila ay nagtitiwala sa mga pangako ng Diyos. Yun po sa Pangalan Timoteo, chapter 1, verse 12. At dahil din dito, ako ay nagturusa, ito si Pablo, ng mga bagay na ito. Sabi, maraming bagay na nagdusa si Apostle Paul. Gayun ba, hindi ako nahihiya. Bakit hindi nahihiya si Pablo, bagamat siya'y nagdurusa? Sabi ni Pablo, alam ko ang magkaroon, alam kong wala kanya. Bakit siya'y nagtiis sa mga bagay na dinanas niya dahil sa ating Panginoon? Bakit niya tinis siya? At di siya nahihiya. Sapagat kilala ko ang aking sinasampalatayana, ako yung lubos na naniniwalang maingatan niya ang aking pinagkatiwala sa kanya hanggang sa araw na yun. Walang pagkakaiba kay Abraham. At si Sarah, si Pablo ganun din. Siya yung lubos na naniniwala sa mga ipinangako ng Diyos kanya. Kaya lahat ng mga bagay na aking gagawin at pagsunod sa kanya-kanya, tutupakin niya yung pangako niya. Dito po sa pangalawang Timoteo, sa ika-4 na talata, at sa ikawalo, kasi mula ngayon nakailangan sa akin kanyang puto ng katwiran na bibigay sa akin ng Panginoon sa araw na yun. At hindi lamang sa akin, kundi sa lahat na naghahangad sa kanyang pagpapakita kanya. So, nakakatiyak siya, hindi siya nag-aalala. Kahit sa araw ng kanyang kamatayan, yun ang nasa kaisipan niya. Gagawin ng Diyos ang mga bagay na kanyang ipinangako. At siya'y sumusunod sa mga bagay na pinagutos ng Diyos. Si Sarah at si Abraham. Hindi sila nag-aalala, sila sumusunod. Sa pamagitan ng kailang
Ang pananampalataya nila sa Diyos, ipinakita nila sa kailang pagsunod. Yung mga denominasyon, sabi nila, tayo malilitis sa pamagitan ng pananampalataya lang. Hindi totoo yun. Ang pananampalataya nagliligtas ay isang pananampalataya sumusunod. Kasi ang paniniwala na walang pagsunod, hindi tunay na paniniwala yun. Naniniwala ka lang sa isip, pwede ka tunay na naniniwala. Na hindi mo ginawa. Halimbawa, nung unang panahon, sa panahon ni President Marcos Sr. meron siyang tinatawag na agricultural extension worker, kanya. So ito yung mga agriculturists na wala sa opisina, pupunta sila sa mga magsasaka. At tinuturuan nila yung mga magsasaka na makabagong paraan ng pagtatanim. Kung naniwala yung mga magsasaka, gagawin nila yun. At nagtagumpay sila, lumakas yung ani ng panahon na yun. Pero hindi sumunod, hindi siya naniwala. At nanatili sila sa mababang ani, gaya na kayo nakagawian, di ba? So kung tayo sumasampalataya, tayo sumusunod. Ito po, Hebrews chapter 11, verse 8. Sa pananampalataya si Abraham, nang tawagin, ay sumunod. Ganyan. So yung sinasabi ng pananampalataya lamang, mali. Ang sinasabi rin sa pananampalataya si Abraham, nang tawagin, ay sumunod. Ganyan. Upang pumunta sa isang lugar na kanyang tatanggapin bilang pamana, at siya'y pumunta na hindi nalalaman ang kanyang pupuntahan. Literally, ano yun, leap of faith. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. Pero dahil mayroong pananampalataya si Abraham sa Diyos, pumunta siya. Kaya sabi, pababayaan ng Panginoon. Nakarating siya ron, di ba? Mula sa malayong pagkalalak, nakarating siya doon. Hindi siya namatay, hindi siya dumalas ng panganib, nakarating siya ron. Siya'y protection ng Diyos, di ba? So, isang halimbawa na si Abraham ay sumunod. So, makita natin, ang ating pananampalataya makikilala sa pamagitan ng ating ginagawa. Ginagawa sa ating pagsunod. Pagka nagsasalita tayo, di natin ginagawa, hindi ka naniniwala. Nagsasalita ka lang, hindi ka naniniwala. Dahil hindi mo ginawa. Doon sa James, ito po sa chapter 2, 18 to 26. Ito yung kabanata ng pananampalataya ni Santiago. Ito pong aklat ni Santiago, nireject ni Martin Luther. Tinawag niyang Epistle of Straw, kanya. Hindi bahagi ng bagong tipan niya, kanya. Bakit? Lumalabag ito sa paniniwala niya. Si Martin Luther, katulad ng ibang mga denominasyon, ay naniniwala ang maliligtas sa pamagitan ng pananampalataya lamang, walang pagsunod. Dahil nakita niya yung extreme ng Roman Catholic Church na pumunta sa Rome. Meron silang doktrina ng indulgence kanya na binibili mo yung kaligtasan. Sabi niya, mali yung kanya. So, pumunta siya sa kabila. Ang pananampalataya ay walang kaunayan sa gawa kanya na. Kaya hindi tinatanggap ang sulat na ito. Subalit may magsasabi, ikaw ay mayroong pananampalataya at ako ay mayroong mga gawa. Ipakita mo sa akin ang iyong pananampalatayang walang mga gawa at ipakikita ko sa pamamagitan na aking magawa ang aking pananampalataya. Sumasampalataya ka ng Diyos ay isa, mabuti ang iyong ginagawa. Ang mga demonyo man ay sumasampalataya at nanginginig pa niya. Yung mga demonyo, tatakot sila sa Diyos. Kaya dahil sila yung mga demonyo at kakaaway ng Diyos, sila sumusunod. Nanginginig sila dahil alam nila sila ay parusahan ng Diyos. Subalit tayo sa mabang malaman ng tao hangal na ang pananampalataya na walang magawa ay baong. Hindi baga ang ating amang si Abraham ay naring ganap sa pamagitan ng magawa ng kanyang ihandog si Isaac na kanyang anak, si baon ng dambana kanya. So pinakita ni Abraham ang kanyang pananampalataya. Siya naring ganap kanya. Nakikita mo ng pananampalataya, gumagawang kalakip ng kanyang magawa. At ang pananampalataya nagiging ganap sa pamagitan ng magawa. So nagiging ganap, sakdan, nagliligtas kanya. Kung tayo sumusunod. Kaya natupad ang kasulatan ng sinasabi, si Abraham ay sumasampalataya sa Diyos. At siya'y binilang sa kanya ng katwira at siya'y tinawag na kaibigan ng Diyos. Pero kailan siya sumampalataya? Nang siya'y sumunod.
Nakikita ninyo ng tayo na ganap sa pamagitan ng mga gawa at hindi sa pamagitan ng pananampalataya lamang. Sa buong Biblia, dito natin mababasa yung faith only. Sa buong Biblia. Pero taliwas pa ito sa tinuturo ng karamihan. Hindi tayo maliligtas sa pamagitan ng pananampalataya lamang. Yan ang sinasabi sa Santiago. Gayun din, hindi ba't si Rahab na masamang babae sa isang patuto o prostitute ay nalanggap sa pamagitan ng magawa ng tagapin niya mga sugo at pinalabas sila sa ibang daan sapagkat kung paano ang katawan na walang espiritu ay patay, gayon din naman ang pananampalataya na walang magawa ay patay. Ang kahulugan po ng gawa rito, obedience. In other words, ang pananampalataya na walang pagsunod ay patay kanya. Balitan niyo lahat ang salita gawa nito ng pagsunod, lalo pang maliwanag yung ibig sabihin ng mga talata. Halimbawa, nakikita ninyo ng tayo na sa pamagitan ng pagsunod at sa pamagitan ng pananampalataya lamang. Tama yung sinasabi ni Santiago. Ang pananampalataya nagliligtas ay yung pananampalataya may pagsunod. Kung walang pagsunod, hindi tayo magkakaroon ng kaligtasan. At kailangan tayong lumabas mula sa libutan. Hindi tayo lalabas sa lupa. Nandito tayo eh. So, anong ibig sabihin tayo lalabas? Sa libutan. Kailangan natin ipakita, hindi tayo taga rito. Hindi natin ginagawa mga bagay na ginagawa na sa liputan na talo sa kalooban ng Diyos. Dahil tayo hindi taga rito. Pasamantalang dito tayo, hindi natin gagawin yung ginagawa na sa liputan. We are out of the world. Basahin po natin. Sa halip, yamang banal ang sa inyo'y tumawag, maging banal naman kayo, sapagkat nasusulat kayo magiging banal sapagkat ako'y banal. Iwalagin natin yung banal. Ang ibig sabihin ng banal, ihiwalay sa kasalanan. Palitan natin. Sa halip, yamang walang kasalanan nang sa'yo tumawag, maging walang kasalanan din naman kayo sa lahat ng paraan ng pamumuhay. Sapagkat nasusulat ko kayo magiging hiwalay sa kasalanan, sapagkat ako'y hiwalay sa kasalanan. Ganyan. Kailangan rin natin iliwanagin nyo. Ang Diyos ay sakdal na hiwalay sa kasalanan. Hindi siya nagkakasala kahit kailan. Tayo mga tao, sabi ni John, tayo mga Kristiyano, tayo nagkakamali. Minsan tayo nagkakasala. Pero hindi tayo namumuhay sa kasalanan. Kung nagkasala tayo, babalik tayo sa Diyos. Iwanan natin yung kasalanan sa pamagitan ng ating pagsisisi. Meron pa rin gawa yun. Iwanan mo kayo. Kung inyong tinatawagan bilang Ama ang umahatol na walang pagtangi ayon sa gawa ng bawat isa, mamuhay kayo na may takot sa panahon ng inyong pangingibang bayan. So, ang description ni Pedro sa mga Kristiyano, sa panahon ng inyong pangingibang bayan, ngayon, tayo mga dayo at mga dayuhan lang at maglalakbay lamang. Mamuhay tayo may takot sa Diyos. So, sa lahat ng paraan ng ating pamumuhay, kailangan tayong huwag makiayon kanya sa lugar na ating tinitirhan. Si Lot, na pinili niya Sodom at Gomorrah, at nang si mamuhay sa lugar na yon, araw-araw siya nagdurusa dahil siya nakikita niya kasamaan ng lugar na yon. In other words, si Lot ay taga Sodom at Gomorrah, na ay nasa Sodom at Gomorrah, pero hindi siya taga ron. Dahil iba kanya kaisipan. Kaya siya tinawag na matuwid ng Diyos. So, kailangan tayong lumabas. Kung tayong umayon sa kalibutan ito. Dito po tayo magtatapos mga kapatid dahil wala na tayong panahon sa Bible study natin. Bigyan na natin kay Brother Raul ang panguna sa panalangin. Panguna sa pagpapahawi.